Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update na naman tayo dito sa Manila Bay. At mula nga dito sa Roas Boulevard ay matatanaw natin itong isang barko na nakadaong dito sa pier ng Maynila. Kaya naman agad nating sisilipin kung ano ba itong barko na to. Kung ito ba ay sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kaya nandito tayo sa may bahagi ng Harbor View para silipin. Grabe, sobrang init ho talaga ng panahon ngayon. Kita nyo, nandito lang tayo sa gilid dahil sobrang sakit ng araw sa balat. Dito mapapansin din natin yung mga ginagawang reklamasyon sa bahaging ito ng Manila Bay. So, papasok tayo dito sa may Manila Ocean Park para makita nga ng malapitan itong barko na nakadaong dito sa pier ng Maynila. At nandito na tayo sa may entrance ng Manila Ocean Park. Dito lang kasi yung pinakamalapit na viewing para makita natin yung mga barko na dumadaong dito. Kahit yung mga cruise ship, ito yung pinakamagandang view spot. So, nandito na tayo sa may bandang dulo. Makikita natin, meron siyang number 49. At nagbase tayo sa numero nakalagay dito sa barkong to at dito nga ay napag-alaman natin na isa itong barko ng Amerika. Pati na rin yung flag na nandito sa hulihang bahagi ng barkong ito. At dahil nga nagbase tayo dun sa numero na nakaukit or nakalagay dito sa barkong to, agad natin itong isinearch at nakita natin na isa itong barko ng Amerika. Isa itong USS Harper's Ferry LSD-49. Isa po itong landing ship dock na may haba na 190 meters. Since katatapos lang ng Balikatan 2024 sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika at isa siguro itong barko na to na ginamit para mapahusay pa at madagdagan pa ang kaalaman ng ating bansa patungkol sa pagdepensa ng ating teritoryo. Ganun pa man ay wala tayong idea, hindi natin alam kung ano yung purpose kung bakit sila nagdock dito sa pier ng Maynila. Pero sa tingin ko ay yan ay para mas mapaigting pa ang pagsasamahan ng Pilipinas at ng Amerika. Ayan guys, nandito tayo sa may Palisok Circle. At napaka sarap ng hangin dito. So recommended to kapag gusto nyo magpahinga, gusto nyo magpahangin, gusto nyo makalanghap ng sariwang hangin. Kasi hindi naman mabaho ang Manila Bay, malayo na sa dati. So ito, Palisok Circle kung gusto nyo pumunta. Ayan. Tapos papakita ko sa inyo yung warship na nandito sa Manila Bay. Ito. So ano siya no, hindi ko alam kung saang bansa to or ito ba ay sa atin, ito ba yung BRP Davao del Sur, kasi ganito din yung sa atin eh. Isa siyang ano no, landing platform dock LPD. Yan. So kalimitan ginagamit yung mga ganitong klase ng barko sa mga operational, pwede rin sa mga pagtugon sa natural disaster, pagdala ng tulong. Meron siyang landing pad para sa helicopter. Ayan. So meron na tayong in-order na dalawa sa Indonesia. So hindi natin pa, wala pa tayong idea kung kailan siya paparating. So ito. Ayan. Nandito ngayon sa bahagi ng Manila Bay, dyan sa may pier. Tapos dito naman ang daming ibon. Ayan o. Ang daming mga ibon na nagliliparan. Siguro maraming isda. Medyo maulap ngayong panahon na to, ngayong araw na to, kumpara dun sa mga naunang araw na talagang sobrang init. Asul na asul ang kalangitan, tapos terik na terik ang araw. Ngayon mainit din pero mahangin, hindi ganun ka sakit sa balat yung araw pero maalinsangan. Ayan o, ganda ng view rito. Kitang kita mo yung mga skyscraper ng Roas Boulevard, yung mga naglalakihang gusali. Ayan. So dito mo rin matatanaw yung mga ginagawang reklamasyon dito sa bahagi na to ng Manila Bay.
Ayun, daming ibon talaga oh. Daming ibon. So kapag gusto ko magpahinga, magpahangin, dito talaga ako nagpupunta. Napaka peaceful ng paligid. Tuwing hapon naman marami ng tao dito kasi yung mga nagbibisikleta, mga namamasyal, alam din nila itong lugar na to, kaya ito yung kanilang pasyalan tuwing hapon.